Ako si Mercy. Nagtatrabaho sa Hong Kong bilang kasambahay. Araw-araw, gigising ako ng mas maaga pa sa araw. Magtimpla ng kape para sa amo kong mahilig sa tahimik na umaga. At pagkatapos, lilinisin ko ang bahay na parang hindi ako pwedeng mapagod. Habang nakatingin ako sa bintana, kita ko yung mga ilaw ng siyudad. Maliwanag, pero pakiramdam ko malayo. Minsan naiisip ko, eto na ba yung kapalit ng lahat? Barya sa pitaka, pagod sa katawan, pero may pangarap sa puso. Alam mo yung feeling na kahit pagod ka, pag nanaalala mo yung bahay na pinagagawa mo sa Pilipinas, parang may lakas kang biglang nabubuo. Hindi dahil madali, kundi dahil kailangan. Sa bawat padala kong maliit na halaga, sa bawat pagod na hindi ko pinapansin, alam kong may saysay. Kasi isang araw gusto kong umuwi sa bahay na ako mismo ang nagtayo. Hindi mansyon, pero tahanan. Hindi marangya, pero payapa. At doon magsisimula ang tunay kong kwento, kung paano naging puhunan ng barya para sa pangarap na bahay sa Pilipinas. Noong unang taon ko dito, hindi ko alam kung kakayanin ko. Ang hirap mag-adjust sa bagong mundo. Sa Pilipinas, may mga kapitbahay kang maririnig, may halakhak ng mga kakilala sa kanto. Dito, puro tahimik. Tila boses lang ng washing machine at utos ng amo ang kasama mo buong araw. "Mercy, please clean the window," sabi ni Madam habang nag-aayos ng buhok sa salamin. "Opo, Madam," sagot ko, pilit na nakangiti. Pero sa loob ko, parang may lungkot na hindi mapaliwanag. Hindi naman sila masama, pero ramdam mong ibang mundo to eh. Minsan, gusto kong umupo lang at umiyak, pero bawal. Kasi bawat minuto, may bayad ang lakas mo. Sa tuwing natatanggap ko ang sahod, mabilis din itong nawawala. Pagkain, at syempre, padala sa Pilipinas. Minsan, wala nang natitira. Pero hindi ko masabing ayoko na. Kasi sa Pilipinas, may nanay akong may sakit at may lupang unti-unting binabayaran. May mga gabing habang naglalaba ako, tumutulo yung luha ko sa sabon. Naiisip ko, hanggang kailan ako ganito? Minsan nag-ausap kami ng kaibigan kong si Lorna, kapwa OFW. "Mercy, minsan naiisip mo bang umuwi na lang?" Tanong niya habang nagkakape kami sa maliit na park. "Palagi," sagot ko. "Pero anong uuwian ko kung titigil ako ngayon?" Tahimik kaming tumingin sa paligid. Ang daming Pilipinang katulad namin, may dalang bag, may hawak na cellphone, at may pusong nagtitiyaga kahit wasak na sa pagod. Araw-araw, parehong kwento. Gising ng maaga, trabaho hanggang gabi, at ilang minutong pahinga bago muling gumising. Para bang ikot lang ng ikot, walang katapusan. At habang lumilipas ang panahon, dumarating yung tanong na matagal kong iniiwasan. Worth it pa ba lahat to? Isang araw, tumawag ang kapatid ko mula sa Pilipinas. "Mercy, kailangan daw ng dagdag bayad sa lupa. Kung hindi, kukunin na raw ng may-ari." Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang lahat ng pinagpaguran ko, mawawala lang ng ganong kabilis? "Wala na akong extra ngayon," sagot ko. Halos hindi ko marinig ang sarili ko. "Baka may mahiram ka riyan," sagot niya, sabay putol ng linya. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Nakatingin lang ako sa kisame ng maliit kong kwarto. Iniisip kung saan ako kukuha ng pera. Parang ang bigat-bigat ng dibdib ko. Sa trabaho, nagkamali ako maglaban ng puting damit ni Madam. Naging kulay abo. "Mercy, what did you do?" sigaw niya. "Sorry po, Madam," nanginginig kong sagot. "You must be careful. This is expensive." Tahimik akong tumango. Pero sa loob ko, gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin na pagod na ako, na may iniisip akong mas mabigat kaysa sa damit na yan. Pero
Hindi ko magawa. Pag-uwi ko sa kwarto, binuksan ko yung maliit kong coin jar. Barya-barya, halong piso at dolyar, mga tira sa pamasahe. Hinawakan ko isa-isa. Parang yun na lang ang natitirang pag-asa ko. Naaalala ko yung unang araw ko rito. Sabi ko sa sarili ko, kaya ko to. Pero ngayon, parang gusto ko nang bumitaw. Hanggang sa isang gabi, dumaan ako sa simbahan. Tahimik. May ilaw lang sa altar. Umupo ako sa likod at pumikit. Lord, sabi ko sa isip ko, kung tama pa bang ipagpatuloy ko to, bigyan mo ako ng sign. Paglabas ko, tumunog ang cellphone ko. Mensahe mula kay Lorna. Mercy, may extra work sa kabilang building. Weekend lang. Gusto mo? Napangiti ako. Hindi ko alam kung iyon na yung sign pero sa pagkakataong iyon, kumapit ako. Tinanggap ko yung extra work. Kahit weekend, kahit walang pahinga. Sabi ko sa sarili ko, laban lang. Araw-araw, doble ang pagod. Pero sa bawat linis, sa bawat paglalaba, iniisip ko yung haligi ng bahay na unti-unti nang tumatayo sa probinsya. Pinapadala ko lahat, minsan kahit yung para sa sarili ko. Dumain ng mga buwan. Nasanay na akong magtrabaho ng halos walang tulog. Pero imbes na maramdaman kong nauubos ako, parang mas nagiging matibay ako. Isang araw, tinawagan ako ng kapatid ko. Ate, naayos na yung lupa. Nabayaran na lahat. Tapos na rin yung unang palitada ng bahay. Hindi ako nakasagot agad. Tahimik lang ako. Tapos, bigla na lang akong napaiyak. Hindi dahil sa lungkot, kundi sa ginhawa. Salamat Lord, bulong ko. Simula noon, mas naging malinaw ang direksyon ko. Hindi lang basta trabaho to, misyon. Hindi lang para kumita, kundi para magtayo ng pundasyon. Hindi lang ng bahay, kundi ng bagong buhay. Pagdating ng 3 taon, tinanggap ako ng amo ko bilang family helper, hindi na lang maid. Ibig sabihin, mas tiwala na sila. Mas mabigat din ang responsibilidad, pero mas maayos na ang sahod. Mercy, you're part of this family now, sabi ni Madam isang umaga, habang sabay kaming nag-aalmusal. Thank you, Madam, sagot ko. Ngiti kong totoo. Pinagkakatiwalaan na nila akong mag-budget ng groceries, magbantay sa bata, magluto, at kahit minsan napapagod pa rin ako, iba na yung pakiramdam. May halaga na yung pagod ko. Noong umuwi ako pagkatapos ng 4 na taon, halos hindi ko makilala yung dati naming bakanting lote. May bahay na. Maliit lang, pero maayos. May pinturang asul, may bintana yung may kurtina, at may bakurang gawa sa kahoy. Yunakap ako ng nanay ko. Anak, ito yung bunga ng lahat ng sakripisyo mo. Napahagulhol ako sa dibdib niya. Lahat ng hirap, lahat ng pagod, biglang nagkaroon ng kahulugan. Pagbalik ko sa Hong Kong, dala ko yung bagong lakas. Hindi na ako nagdatrabaho dahil kailangan lang. Ginagawa ko na siya dahil alam kong may dulo. May tahanan, may pangarap na natupad. Ginawa kong sistemang buhay ko. Nagtabi ako ng savings, nag-aral ng basic financial planning sa mga libreng seminar ng mga kababayan doon. Tinuruan din ako ni Lorna kung paano mag-invest sa maliit na negosyo. Noong 5 taon ko, nagpadala ako ng malaking halaga para sa final furnishing ng bahay. May kuryente, tubig, at simple pero matibay na kasangkapan. At habang tinatapos ko yung huling pagpapadala, napatingin ako sa barya jar ko. Hindi ko na siya binuksan. Iniwan ko siya sa ilalim ng kama, paalala na minsan doon nagsimula lahat. Sa bawat barya, may kwento ng pagtitiyaga. Sa bawat padala, may piraso ng puso.
At sa bawat luha, may bunga ng pag-asa. Hindi ko alam kung kailan ako tuluyang uuwi, pero sigurado ako, pag-uwi ko, hindi na ako yung dating Mercy na nagpunta rito para lang kumita. Uuwi akong may dangal, may bahay, at may kwento ng tagumpay. Ako, si Mercy. At natutunan ko, hindi sukatan ng tagumpay kung gaano kalaki ang kita, kundi kung gaano kalalim ang dahilan ng bawat sakripisyo. Dati, iniisip ko, barya lang yung naiipon ko buwan-buwan. Pero ngayon alam ko, bawat barya pala kayang magpatayo ng pangarap. Hindi agad-agad, pero unti-unti. Tulad ng buhay. Ang bawat araw dito sa ibang bansa ay parang isang kabanata ng libro na puno ng lungkot, pag-asa, at panibagong lakas. Minsan, kailangan mong dumaing. Pero higit doon, kailangan mong kumapit. Hindi lahat ng kwento ng OFW ay masaya, pero lahat may aral. Natutunan ko kung paano magtiwala, magpatawad, at higit sa lahat, magmahal kahit malayo. Ngayon, tuwing humahawak ako ng pera, naaalala ko kung gaano kahirap kitain ito. Kaya bawat piso, may respeto. Bawat gamit sa bahay, may halaga. Kung may natutunan ako sa lahat ng ito yon, hindi mo kailangang maging mayaman para maging matagumpay. Kailangan mo lang maging matatag at marunong maghintay. Ang bahay na pinundar ko ay hindi lang sementado sa lupa. Nakaugat siya sa bawat pagod, bawat dasal, at bawat luha. At habang nakatingin ako sa larawan ng bahay namin sa Pilipinas, ngumiti ako. Kasi sa wakas, alam kong hindi na ako basta't kasambahay. Ako si Mercy, at ako ang nagtayo ng tahanan. At kung may tulad mong nakikinig ngayon, na nasa malayo, pagod, o minsan gusto nang sumuko, gusto kong sabihin, huwag kang bibitaw. Ang bawat araw ng pagtitiis ay may kabayaran. Hindi man ngayon, pero darating. Kapag dumating yung oras na makikita mo ang bunga ng lahat ng sakripisyo mo, may iintindihan mo kung bakit mo kinaya ang lahat. Hindi madaling magtrabaho sa ibang bansa. Pero tandaan mo, may dahilan kung bakit ka naroon. Kapit lang sa pangarap, sa pamilya, at sa sarili. Kasi darating din yung araw na uuwi ka, hindi na bilang taong pagod, kundi bilang taong nagtagumpay. At kapag dumating yung araw na yon, tandaan mo ang mga salitang to. Ang barya sa Hong Kong, kayang maging bahay sa Pilipinas, basta't puso mo ang puhunan.